Ang parehong Lavender Fields ng ABS-CBN at Widow's War ng GMA ay mayroong mga mahuhusay na cast na nagbibigay ng kanilang mga talento at karanasan sa mga palabas. 7-3, Lavender Fields ay nagtatampok ng isang stellar cast na pinamumunuan ni Jody Santa Maria, na kilala sa kanyang mahusay na pagganap sa iba't ibang drama. 5, kasama rin sa cast ang mga veterano at batikang aktor na sina Jericho Rosales, Janine Gutierrez, at Jolina Magdangal, na nagdadala ng kanilang mga karanasan at husay sa pag-arte. 4, ang mga batang aktor na sina Crystal Mejes, Mark Santiago, Jana Agoncillo, at Miguel Vergara ay nagdadagdag ng sariwa at enerhiya sa palabas. 2, sa kabilang banda, ang Widow's War ay nagtatampok ng mga mahuhusay na aktres na sina Bea Alonzo, Carla Abellana, at Jean Garcia, na kilala sa kanilang mga dramatikong pagganap. 6, ang palabas ay mayroon ding isang malakas na supporting cast na kinabibilangan nina Tonton Gutierrez, Mark Harris, Jeric Gonzalez, Jackie Lu Blanco, Lito Pimentel, Rita Daniela, Juancho Trevino, Timmy Cruz, Lovely Rivero, James Graham, Charlie Fleming, at Matthew Oy. 8, ang parehong palabas ay nagtatampok ng mga mahuhusay na aktor na may iba't ibang mga talento at karanasan. Ang pagpili ng mas magaling na cast ay depende sa personal na panlasa at kagustuhan ng bawat manunood. Ang parehong Lavender Fields at Widow's War ay nag-aalok ng mga nakakaingganyong kwento at kapanapanabik na pagganap. Ang tanong mo ay medyo mahirap sagutin dahil ang malakas at magaling ay subjective na mga termino. Ang kahulugan ng malakas ay maaaring tumukoy sa ratings ng teleserye, sa pagiging popular nito, o sa impact nito sa mga manunood. Samantala, ang magaling ay maaaring tumukoy sa kalidad ng kwento, pagganap ng mga aktor, direksyon, at iba pang aspeto ng produksyon. Dahil walang ibinigay na impormasyon tungkol sa ratings o sa mga review ng dalawang teleserye, mahirap sabihin kung alin ang mas malakas o magaling. Ngunit, maaari nating tingnan ang mga detalye ng bawat teleserye para magkaroon ng ideya. Lavender Fields ay isang drama series na nagtatampok ng mga kilalang aktor tulad nina Jody Santa Maria, Jericho Rosales, Janine Gutierrez, at Jolina Magdangal. 3, ang kwento ay tungkol sa isang grupo ng mga tao na naghahanap ng pag-ibig at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. 5, Widow's War ay isang mystery thriller series na pinagbibidahan ni Bea Alonzo, Carla Abellana, at Jean Garcia. 6, ang kwento ay tungkol sa isang grupo ng mga babae na naghihiganti para sa kanilang mga asawa na namatay sa isang krimen. 7, sa huli, ang pagpili ng mas malakas o magaling na teleserye ay nakasalalay sa personal na panlasa ng bawat manunood. Maaaring mas gusto ng iba ang mga drama series, habang ang iba naman ay mas interesado sa mga thriller. Ang parehong Lavender Fields at Widow's War ay mayroong mga lakas at kahinaan, at ang pagpili ng mas mahusay ay nakasalalay sa kung ano ang hinahanap ng bawat tao sa isang teleserye. Para masagot ang tanong mo, kailangan ng karagdagang impormasyon tulad ng ratings, reviews, at mga opinyon ng mga manunood. Kung ako ang pipiliin sa dalawa, mas gusto ko ang Batang Quiapo. Narito ang ilang mga dahilan. Mas malalim na kwento, ang Batang Quiapo ay may mas malalim na kwento na nag-explore ng mga isyong panlipunan at politika na malapit sa puso ng mga Pilipino. Mas makatotohanan, ang mga karakter at mga lokasyon sa Ang Batang Quiapo ay mas makatotohanan. Mas nakaka-relate ako sa kanilang mga buhay at pakikibaka. Mas may mensahe, ang Batang Quiapo ay nagtataas ng mahahalagang tanong tungkol sa pananampalataya, pamilya, at ang papel ng tao sa lipunan. Mas nag-iisip ito at nagbibigay ng pananaw. Bagaman ang Pulang Araw ay may mabilis na takbo ng kwento at magagandang visual effects, sa aking pananaw, mas gusto ko ang Batang Quiapo dahil sa mas malalim at mas makabuluhang kwento nito. Ang tanong mo ay mahirap sagutin dahil wala akong access sa mga rating o sa mga review ng dalawang teleserye. Ang malakas ay isang subjective na termino at maaaring tumukoy sa iba't ibang bagay, tulad ng popularity, ratings, o impact sa mga manunood. Dahil wala akong impormasyon tungkol sa mga ito, hindi ko masasabi kung alin sa dalawa ang mas malakas. Para masagot ang tanong mo, kailangan ng karagdagang impormasyon tulad ng ratings, reviews, at mga opinyon ng mga manunood. Ang pagpili ng Best Actress
ay napaka-subjective at nakasalalay sa pananaw ng bawat tao. Parehong Lavender Fields at Widow's War ay may mga mahuhusay na aktres na nagbibigay ng magagaling na pagganap. Para sa Lavender Fields, ang lead actress na si Jodie Santa Maria ay kilala sa kanyang mahusay na pagganap sa iba't ibang drama. 5. Siya ay isang batikang aktres na nagpapakita ng malalim na emosyon at husay sa pag-arte. Samantala, sa Widow's War, ang tatlong lead actresses na sina Bea Alonzo, Carla Abellana, at Jean Garcia ay nagpapakita ng magkakaibang uri ng pagganap. Si Bea Alonzo ay kilala sa kanyang dramatikong pagganap, habang si Carla Abellana ay nagpapakita ng mas malakas at determinadong karakter. Si Jean Garcia naman ay kilala sa kanyang husay sa paglalarawan ng mga matitinding karakter. 6. Sa huli, ang pagpili ng Best Actress ay nakasalalay sa iyong panlasa at sa kung ano ang hinahanap mo sa isang pagganap. Parehong Lavender Fields at Widow's War ay nag-aalok ng mga nakakaingganyong kwento at kapanapanabik na pagganap, at ang mga aktres sa parehong teleserye ay nagpapakita ng kanilang talento at husay sa pag-arte. Ang pagpili kung sino ang mas magaling sa dalawa, Janine Gutierrez o Bea Alonzo, ay subjective at nakasalalay sa panlasa ng bawat tao. Parehong mahuhusay na aktres na may iba't ibang estilo at lakas sa pag-arte. Si Janine Gutierrez ay kilala sa kanyang natural na pagganap at kakayahang maghatid ng emosyon ng tunay. Madalas siyang gumanap ng mga karakter na may malalim na emosyonal na paglalakbay, at nagagawa niyang ipakita ang kanilang pagiging tao at pagiging vulnerable. Samantala, si Bea Alonzo ay kilala sa kanyang dramatikong pagganap at kakayahang maghatid ng malakas na emosyon. Madalas siyang gumanap ng mga karakter na may matinding kagustuhan at determinasyon, at nagagawa niyang ipakita ang kanilang lakas at tapang. Hindi natin masasabi kung sino ang mas magaling dahil parehong may mga lakas at kahinaan. Ang dalawa ay may kanya-kanyang estilo at nagagawa nilang ipakita ang kanilang talento sa iba't ibang paraan. Sa huli, ang pagpili kung sino ang mas magaling ay nakasalalay sa kung ano ang hinahanap ng bawat tao sa isang aktres. Kung ako ang pipiliin sa dalawa, mas gusto ko si Bea Alonzo. Narito ang ilang mga dahilan. Mas malakas na presensya, sa aking pananaw, si Bea Alonzo ay may mas malakas na presensya sa screen. Nagagawa niyang agawin ang atensyon ng mga manunood at ipakita ang kanyang emosyon ng mas malinaw. Mas matinding pagganap, mas gusto ko ang mga dramatikong pagganap ni Bea Alonzo. Nagagawa niyang ipakita ang lakas at tapang ng mga karakter na kanyang ginagampanan. Mas maraming karanasan, si Bea Alonzo ay mas may karanasan sa pag-arte kaysa kay Janine Gutierrez. Mas maraming mga papel na kanyang nagampanan at mas maraming mga uri ng karakter na kanyang na-explore. Bagamat pinahahalagahan ko rin ang talento ni Janine Gutierrez, mas gusto ko ang estilo ng pag-arte ni Bea Alonzo. Pero syempre, ang pagpili ay subjective at nakasalalay sa panlasa ng bawat tao. Ang tanong mo ay, mahirap sagutin dahil parehong Jodie Santa Maria at Bea Alonzo ay mahuhusay na aktres na may kanya-kanyang lakas at talento. Parehong nagpakita ng magagaling na pagganap sa iba't ibang uri ng mga pelikula at teleserye. Para sa akin, mahirap pumili sa dalawa. Maaari kang magtanong sa iba pang mga tao para sa kanilang opinyon at tingnan kung sino ang mas gusto nila.